Isang mapagpalang hapon po ng Miyerkules, September 3, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please don't forget po muna to like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, ang binabantayan nating low pressure area ay naging isang ganap na bagyo o tropical depression. Ito po'y pinangalanan ngayong bagyong Kiko. Local name po niya yan. Pang-11 bagyo ngayong 2025 at unang bagyo naman ngayong buwan po ng September. Kung makikita nyo, ito po sa ngayon ay meron pong lokasyon na 1,170 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. May lakas ito ng hangin nasa 55 kilometers per hour. Bumubugso naman up to 70 kilometers per hour. May pagkilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung makikita nyo, wala tayong nakataas na anumang signal warning, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po kung makikita nyo naman, sa mga susunod din na mga oras ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo sa tinatawag natin na track and intensity forecast, no, makikita nyo pagdating po ng September 3, mamaya po, alas 8 ng gabi, ay nakalabas na rin naman ito ng Philippine Area of Responsibility, isang ganap po na tropical storm. At ang epekto lamang nito ay yung trap extension ng kanyang hangin, medyo mahina lang naman at hindi rin naman masyadong pinapalakas ang habagat, no, or southwest monsoon sa kalurang bahagi ng ating bansa. Ang mangyayari dito, mga kaibigan ko, ito ilalabas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa mawalan po ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Magkagayon man, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat or southwest monsoon sa kalurang bahagi ng ating bansa. Forecast weather condition natin sa area ho ng Ilocos Region, kasama pong ilang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil yan sa habagat or southwest monsoon. Possible ang mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area dyan. Ngayon, sa area ng Metro Manila naman, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, kasama po the rest ng Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil yan sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit ho, tulad dito sa ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay patuloy pong maapektuhan ng tinatawag natin na localized thunderstorm. And usually, tuwing hapon po hanggang sa gabi ang nagiging epekto niyan. Yung mga biglaang bugso na mga malalakas na pag-ulan. Napansin naman natin ngayon, nagpakita naman ng haring araw pero bugso-bugso. Biglang uulan, biglang aaraw dahil po yun sa banta ng habagat or southwest monsoon. Kasi ito namang low pressure area o itong po si Bagyong Kiko ay masyadong malayo, 1,190 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Wala siya actually direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, no? At mag-ingat pa rin tayo dahil nga po possible na may mga mabuo na panibagong cloud cluster or kumpol ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Bakit ho dyan mabubuo? Dyan po kasi merong sirkulasyon ng hangin ngayon, which is ito pong si Bagyong Kiko ang bubuo o nagbibigay ng movement or sitwasyon sa lakas ng hangin. Hinatak po itong si Bagyong Kiko ng high pressure, kaya naman talaga yung direction po niya ay papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ang category na maitatala natin dito, pinakamataas po, nakita nyo naman, lalabas siya ng par ngayong alas 8 ng gabi, bilang isang tropical storm category. Hanggang tropical storm category lang siya, mga kaibigan, mga kababayan, at hindi na po ito lalakas sa super typhoon category. So maging handa na lamang din tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ano ba yung mga posibilidad na yun? Yung pagbabago ng direksyon nangyayari yan pero napaka-limit, no? Lalo na pagka mahina naman ng bagyo. May mga nagsasabi kasi noong nakaraan na ang Bagyong Kiko nga daw po magiging malakas. May narinig pa ako, magiging super typhoon. Well, huwag kayong maniniwala kasi kung titignan nyo, no, ngayon tropical depression at hanggang tropical storm. Kung mas lumakas pa ito, malayo na ito, no? O nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, wala pa namang susunod na panibagong bagyo. Huwag tayong mag-alala. Walang susunod na bagyo. Ngayon, habagat pa rin ang ating paghahandaan at mga localized thunderstorm sa mga susunod po na mga araw. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.